Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan. Gusto kong pag-usapan itong topic ng estudyante na sinampal ng teacher na namatay. Napanood nyo ba napanood nyo yung video na to? Or yung balita na to kahit sa FB? Di ba nag-viral to? Grade 5 student patay matapos sinampal daw ng Panoorin nga natin itong video na to mga kababayan ko. Ito ay sa 24 oras. Nasawi ang isang estudyante sa Antipolo Rizal matapos umanong sampalin ng kanyang guro. Ayon sa ina ng biktimang si Francis J. Dumihit, matapos daw siyang sampalin ng guro, nakaramdam ang estudyante ng pananakit ng tenga. Nawalan din daw ng balanse at nagsuka ang grade 5 student kaya dinala sa ospital. Batay sa record ng ospital, nagkaroon ng pagdurugo sa utak ng pasyente at binawian ng buhay 11 araw matapos ma-ospital. 11 days, 11 days. At umaapila ang pamilya ng biktima kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na mabigyan sana ng katarungan ang biktima. Problema rin daw ng pamilya ang bayarin sa ospital at para sa burol. Ayon sa DepEd, nakausap na nila ang principal ng paaralan at hinihintay nila ang report tungkol dito. At pupunta rin daw ang DepEd Superintendent sa paaralan bukas. Mga kapuso, kung papakinggan mo yung balita, yung the way i-deliver yung balita, para talagang ang may cause ng pagkamatay ng bata ay yung teacher. 'Di ba? FYI po, nasa medical field ako, kaya parang medyo na-baffled din ako. Nung napanood ko kasi ito, feeling ko parang may mali naman 'Di ba? Parang ang unang isip ko, nakaka-cause ba ng pagkamatay yung isang sampal? Dahil bata ba yung sinampal? Dahil hindi kaya ng bata? Pero parang parang mali pa rin . Then suddenly kagabi, napanood ko itong interview kay Dr. Raquel Fortun. Kilala niyo si Dr. Raquel Fortun, yung kilala na forensic pathologist, si Dr. Raquel Fortun. 'Di ba? Sa mga crime siya yung nag-autopsy minsan . Excuse me. Excuse me. 'Di ba? Kilala to si Dr. Raquel Fortun na nag-a-analyze ng mga ganyan at nag-autopsy. So ito yung opinion niya regarding dun sa nangyari. Kasi kahit ako, parang questionable sa akin yung isang sampal, let's say malakas, 'di ba, men? Kasi i-play natin, natin yung expert, pasalitain natin yung expert. Sa gawa naman ng kanilang investigasyon ng Commission on Human Rights at Department of Justice sa pagkasawi ng estudyanteng sinampal ng isang guro, ipinaliwanag naman ng isang forensic pathologist kung paanong posibleng nasawi ang biktima dahil sa sakit. Nakatutok si Jonathan Andal. So may another theory na hindi sa sampal siya namatay, kundi sa sakit. No? Kasi ako nung una talaga na pero na lang sana kung binugbog yan. 'Di ba? Nagkaroon ng head trauma. Ngayon malalaman sa autopsy kung yun talaga yung kinamatay.
Nasawi noong October 2 ang 14 anyos na grade 5 student na si Francis J. Gumikib. 11 araw matapos umanong sampalin ng kanyang 11 days, ano? Parang ang tagal nun kasi. Ang alam ko, pag may head trauma ka, di ba, maikli lang yun eh. Baka nga kinagabihan, magsusuka na yan at ano eh. Or ano, parang ang tagal naman nun. Ang tagal nun, men, promise. Di ba yung mga nadidisgrasya, yung mga, ano, pag may head trauma, saglit lang yan eh. Kasi parang anong nangyari, nakoma yung bata, 11 days. Immediate cause of death. Batay sa death certificate ni Francis, nakitaan din siya ng pagdurugo sa utak at may hinihinalang tuberculosis at physical abuse. Brainstem daw ang nagdugo sa utak ng bata. Nag-iimbestiga pa ang pulisya kung may... brainstem. Kung brainstem dito. Paano ba yung sampal? Pag ganun ba? Hindi... Di ba, men? Tanga bang koneksyon ang pananampal sa pagkamatay ni Francis J? Tinanong namin ang eksperto sa forensic pathology at UP College of Medicine Professor Dr. Raquel Fortun. At maging siya, maraming katanungan sa mga nakasaad sa death certificate ng bata. Gaano ba kalakas ang isang pagsampal? Was it really paganito? Kasi you'll have to consider baka naman fist. Oo. Makapal ang ating... Pero kung fist yun, dapat may pasa yun. Makikita na magulang yun, di ba? Kung... Kasi, di ba, naikwento lang na nasampal siya, na doon nalaman yung ng bata. Taman dito. And ano sabi niya? Was it really paganito? Kasi you'll have to consider baka naman fist. Na ganyan. Makapal ang ating laman dito. And yung mga buto-buto mo, dito sa neck, hindi yan basta-basta. Nakakamatay ba ang isang sampal na one time? Napuna rin ni Fortun na blanco sa death certificate ang underlying cause of death na magsasabi anya kung bakit nagdugo ang utak ng bata. Dapat din daw ikonsidera na 11 araw ang pagitan ng pagsampal sa bata at pagkamatay nito. Pati ang hinihinalang tuberculosis na pwede raw maka-impeksyon sa utak ng tao. Can produce meningitis. Tama. Ang meningitis kasi inflammation of meninges yan eh. Yung cover ng brain. 'Di ba? Pwede 'yon kasi brainstem yung pinag-uusapan eh. Hindi naman yung mismong doon ng meningoencephalitis, an inflammation of the brain and the covering. And that can be from bacteria. Sabi ng nanay ng bata, posible naman daw na nagka-TB talaga ang anak dahil hindi naman daw niya ito napapacheck up noon. Pero nananatili raw ang kanilang hinala na namatay si Francis dahil sa pananampal ng teacher nito. Wala naman po siyang sakit, malusog. O saan po ba nanggaling yung pagkabagok ng utak niya? O pamamaga, hemorrhage? Magkaiba yung hemorrhage sa pamamaga? Inflammation ang pamamaga, ang hemorrhage pagdudugo. Magkaiba yun, nanay. Kanina, dumalaw sa burol ng bata ang DepEd Antipolo at principal ng Peñafrancia Elementary School, pati ang mayor ng Antipolo na nangakong sasagutin lahat ng gastusin hanggang sa paglibing. Ang CHR labis raw nababahala sa insidente at nagsasagawa na raw ng motu proprio investigation. Kinukundi na rin daw ng DOJ ang anumang uri ng pang-aabuso sa kabataan na isa raw krimen. Bawal nila ang corporal punishment. Inatasan na raw ng DOJ ang piskal ng... Yes, bawal naman talaga. At naniniwala ako, naging abusive naman yung teacher. However, may doubt ako na yung ginawa ng teacher, yun yung nag-cause. Hindi ako convinced na yung sampal. Kasi aminado din yung nanay na hindi niya pinapa-check up yung anak niya eh. 'Di ba? Nagkalagnat na ba yan kung tuberculosis? Antipolo na makipag-ugnayan sa law enforcement agencies. Ngayon namang National Teachers Day, may paalala si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga guro. Whether it be physical, sexual, verbal abuse, you don't do that to children, especially those that are entrusted
to your care fully by the community, by their families. You are supposed to take care of them. You are supposed So may discussion dito. Dito sa CNN naman yung sinabi ni Dr. Raquel Fortun. Forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Good evening po sa inyo, Doc Raquel. Thank you very much for agreeing to this interview. So itong yes, ma'am. So you've seen the death certificate. What can you tell us about what is on it when we talk about cause of death? Sa akin, I find it vague. Hindi klaro. Kasi as listed here, ang pinaka-importante diyan yung linya na underlying cause. Mm-hmm. Kasi yun yung punot dulo. Everything started from there. That's the definition of an underlying cause, and it's blank. Mm-hmm. And ang nilagay, namaga yung utak, Yun yung global brain edema. Yung ginamit na Okay. term. Okay. So generalized edema daw yun. Mm-hmm. And as stated here, it is due to the hemorrhage that they found in the brain, and particularly as described here, it's at the base of the brain, near where the brain now proceeds as to the spinal cord. Okay. So in other words, yung back of the neck. Dito. Hindi na. Nasa loob yan eh. It's really protected. Okay. By your vertebral column. Okay? Nasa loob yan. It's Dito. not really exposed. Yes. Okay? Oh, but what I mean is yung So anyway, the implication here is namaga daw dahil dun sa hemorrhage. Pero bitin, it does not explain what the hemorrhage, where it came from, how did it come about. Yun yung purpose ng underlying cause. It's not there. So it's vague. And dinagdag pa as contributing to death na kondisyon. One, meron daw siyang presumptive or suspected Pulmonary TB in tuberculosis. the lungs. And child physical abuse. child physical abuse. Alright? If you think the trauma, the hemorrhage to the head is due to child physical abuse, then why not directly say as underlying cause brain trauma? Oo nga. Or diretso mo, child physical abuse. So I find it vague. Tapos blanco yung part on manner of death, yung linya dyan na death by external causes. Kasi pag wala kang nilagay dyan, ibig sabihin, you think natural. Due to disease. Kung hindi nag-commit regarding was it homicide, was it accident. So I really find it vague. Yes. A while ago, Doc Raquel, I was asking about itong nasa antecedent cause, yung left medullary, etc. And then when I said, are we referring to the back of the neck? What I was trying to get at there was kung saan ba siya sinampal, saan ba siya hinampas, kung yun ang sanhi ng itong lahat. So would that mean na kailangan talaga sa likod at the back of the neck siya tamaan para ganito ang mangyari? Or that is inconclusive? So the question is, may kinalaman ba yung alleged pagsampal sa kanya dito sa kanyang pagkamatay? There are many things to consider. One, you have a 14-year-old. 14. And sa itsura niya, mukhang slight build. Okay? Hindi muscular. Pero malaki na. Yes. And paano ba siya nasampal? I don't see any contrary description of the method. Dapat hindi mo na ini-interview to eh. Alam niyo kung bakit? Kapag napanood do si Raquel Fortun, para tumugma yung pananampal ng ang sasabihin na ng mga witness, bandang dito po, sinampal oh. Pwede kasing ganun ang dapat hindi na muna sinasabi to men eh. Usual na sampal is yung palm ng kamay mo, itatama mo sa mukha. It's not really effective or strong kasi malambot yan eh. And you can only go so far in terms of yung velocity. Yun ang
gaano kabilis. Yun ang delikado. Actually, between the palm na sampal and a fist like this, buto-buto yung tatama. But it was not something like that. Okay? So, as it is, ang sampal, hindi ganun ka-delikado. Right. So, ang tanong is, was it really significant? And you'll have to consider, apparently, it happened. The incident happened September 21. I've seen the clinical abstract, yung summary na binigay ng hospital. And so, reviewin natin anong at least basic findings. By September 26, that was the only time when consultation in a hospital was sought. Right. And ang nakasulat doon, nagpunta sila sa hospital, inadmit siya because of severe headache. Right. Nothing about Sampal. September 21 to the time na na-admit siya. So, ibig sabihin, hindi pa nahahalata ng nanay, so walang pasa. Diba? Kasi, medyo matagal-tagal na rin nagpa-hospital nung nag-complain ng He was asymptomatic. Okay, so that's... That's strange. Dr. Raquel, that's strange because I remember the sister was interviewed and she was saying that he was complaining while he was at home, days before he was brought to the hospital. He was complaining of, masakit ang ulo. Marami siyang dinadaing. So, kumbaga lumalabas na naghintay ng ilang araw bago siya dalhin sa ospital. Okay, sige, let's look at it objectively. Maybe that happened, hindi lang nakasulat dito sa hospital record. Okay. But still, it was 5 days before an actual consultation was done. And mukhang nung inadmit siya, pangit na ang lagay niya. Yung kanyang GCS score, it evaluates how responsive you are, etc. Mababa na. Kung ang normal ay 15, ang sabi, siya daw ay 7 to 8. And then it progressively deteriorated. Okay. Ang isang diagnostic procedure na ginawa nila was apparently a CT scan to image the brain. And may sinasabi doon nga na doon nakita nila may hemorrhage daw doon sa lugar na yun. But to me, that's still subject to review. Right. Pwede bang makita yan and the other tests? Then, how can you really tell that was hemorrhage? Kasi imaging yan Ang sa akin is, tingnan natin anong lalabas sa autopsy. Kasi pag sinabi mo autopsy, talagang i-check mo and it's not just imaging. Right. Talagang 3-dimensional examination and then if you see something there, you even take sections, you look under the microscope. There's so much to say. So much information that can come out, no? Including ma'am, if there is kung halimbawa merong other injuries on other parts of the body, makikita din yon. Right? Oh, yes. And, you keep an open mind. Yes. It might not even be trauma because this presentation is also consistent with inflammation from an infection of the brain. So, pinapaliwanag ni Dr. Raquel Fortun dito na hindi nagmamatch doon sa sampal yung cause. Doktor po yung nagsasabi, hindi ako. 'Di ba? Consistent daw sa sa infection yung kinamatay ng bata And the surrounding meninges o yung covering meningitis. So, pwede yung meningoencephalitis. So, yung nakita. Magkaiba pa ba yung meningoencephalitis sa meningitis? Kasi pag inflammation of lahat po kasi na may itis, namamaga yun Lahat ng mga may itis. Tonsillitis, ascites. Diba? Ba nilang hemorrhage? Totoo bang blood yun? Baka naman exudates yan. Baka naman inflammation. And one thing that struck me is, noon may usap-usapan na masakit daw yung tenga. Right. Okay? And I was thinking, speculative. It is really common to have an ear infection and then it goes to the brain. Okay. Hindi kaya cerebrospinal fluid yun?
Kasi parang ang sinabi, napanood ko somewhere sa interview, parang may gumagapang daw sa tenga. Pwede kasi naglilik yung cerebrospinal fluid dun eh. That's one cause of meningoencephalitis. However, in the death certificate, naglagay sila ng presumptive pulmonary tuberculosis. And again, that's subject to review. How did they consider TB? Right. Kumusta ang X-ray? And if there is tuberculosis, that's again one possibility. Baka naman tuberculous meningoencephalitis, and that happens. Okay. Yung infection. Okay. Pag pinabayaan mo yung tuberculosis. Yeah, a lot of questions that we can't really answer at the moment. But interesting also because na-interview yung mother niya, and sinasabi nga na wala naman daw sakit yung bata. But, well, so many questions like you said. Dr. Raquel Fortun, I appreciate you being on the show tonight. Maraming salamat po sa inyo. So mga kababayan, kayo, convinced pa rin ba kayo na yung pananampal yung cause? Kasi para sa akin ang ang tagal eh. Yung mga nakaka-car accident, dapat na yan eh. The moment pa lang ng impact, 'di ba, na-hospital na sila, minsan comatose na agad eh. Pero ito ang tagal eh. Well, malay mo pwede naman mangyari 'yon na ilang days na kung gradual yung yung pagbabago sa utak. Maybe, pero 11 days parang ang tagal nun, men. Maybe 3 days kaya. Pero 11 days siya bago na deads eh. Anyway, pero mali pa rin talaga yung mali pa rin talaga nasaktan mo yung. Pero alam mo yung mga estudyante nung araw, 'di ba? Sanay sa ganyan. Pero hindi naman sa ulo, hindi naman sinasampal. Nung araw, yung hinahataw talaga yung kamay mo ng teacher pagka masama yung ginawa mo. 'Di ba? Pero hindi naman yung sampal na at yung ito pa yung hindi ko naabutan pa, baka sabihin niyo kapanon. Kinikwento lang sa akin ng mga kuya ko. nung araw kasi takot pa yung mga estudyante na isumbong sa magulang eh. Na sinaktan sila ng teacher. Dahil nung araw kasi, pag halimbawa, sinaktan ka ng teacher, pag uwi mo at sinumbong mo pa, ikaw pa yung lalong pagagalitan. Kasi ang tigas-tigas ng ulo mo, pero ngayon, men, iba na eh. Di ba? Iba na ngayon eh. Yung bang, halimbawa, sinumbong sa'yo yung, sinumbong sa'yo yung ginawa ng teacher sa anak mo, ikaw pa yung mang-away sa teacher eh. 'Di ba? Unlike yung nung araw, ikaw pagagalitan mo palalo yung anak mo. Ikaw kasi ang tigas-tigas ng ulo kaya ka napagalitan ng teacher mo eh. Pero ngayon hindi na ganoon men eh. Kaya yung mga generations nun na kahit papaano lumaking strong. No? Yung pagka halimbawa nung araw, pagka pinalabas ka ng teacher at pinahiya ka pa, lalo pa kayo nagtatawanan nun eh. Binato ka ng eraser, di ba? Nagtatawanan pang pagka pinapagalitan. Ngayon, di ba? Anyway, mga kababayan ko, anong tingin nyo dito sa case na to? Napaisip din ba kayo? Kasi nung unang nakita naman natin yung ng balita no, yung dating ng balita. Ang una, estudyanteng sinampal, namatay. 'Di ba? Kasi yun agad yung naghanap agad ng dahilan no, kung bakit nangyari 'yon. Kung tutuusin may possibilities nga according do sa expert na nagsalita. 'Di ba? Parang napaka-unlikely naman na yung sampal yung cause. Kasi yung nakita doon sa death certificate, consistent 'yon nang namatay sa sa infection. Kasi nga nung una blanco daw yung yung underlying cause walang nakalagay nung una. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito ha? Babasahin ko po yung comments nyo. Maraming salamat po. Bye-bye.